aming anibersaryo ng kasal, ang asawa ko ay dinala ang kanyang assistant sa bahay. Dahil may problema siya sa kanyang napakasamang landlord. Kumain na kami ni Gerardo. Magpapahinga ako sa ikalawang kwarto. Ako na ang maghahatid sa kanya sa itaas. Para masiguradong komportable ang kanyang assistant. Pinilit niya ako at ang 8 buwang anak kong lalaki na matulog sa sofa. Ang tinatawag niyang assistant ay patago pang pinakain ang anak ko ng alak habang ako'y tulog. Christina, nawawala ka na ba sa sarili? 8 buwan lang ang anak ko. Anong karapatan mong pakainin siya ng alak? Anong nangyayari rito? Naaawa lang ako kay Vilma. Kailangan siyang bumangon ng ilang beses sa gabi para alagaan ang sanggol. 20 anyos siya, pero mukha siyang mas matanda kaysa sa nanay ko. Narinig ko na ang white wine ay nakakatulong para makatulog ng maayos. Kaya gusto kong bigyan ng bata. Hindi ko inasahang magagalit ng ganito si Vilma. Hindi ko sinasadya ito. Para sa'yo naman ginawa ito ni Christina. Imbes na magpasalamat ka, nagagalit ka sa kanya. Pinakain niya ng alak ang anak natin. Tapos ako pa ang sinisigawan mo dahil sa pagsigaw ko. Lalaki siya. Sa paglaki niya, iinom din naman siya ng alak. Huwag kang magpaka-unreasonable. Dadalhin ko siya sa ospital. Kung may mangyari sa kanya, hindi ko siya patatawarin. Sandali. Humingi ka muna ng tawad kay Christina. Kung hindi, ipa-freeze ko ang card mo. Gerardo, mag-asawa tayo. Seryoso ka bang mananakot gamit ang gastos sa ospital ng anak natin? Humingi ka ng tawad. Paumanhin. Tatay, nanay. Susuko na ako. Uuwi na ako para magmana ng pamilyang negosyo. Nanay, tatay. Sumusuko na ako. Uuwi na ako para magmana ng pamilya. Vilma, sigurado ka ba? Bakit ka biglang pumapayag? May ginawa ba sa'yo? Alam ko na simula pa lang, hindi karapat-dapat sa'yo ang lalaking yun. Pero pinilit mong mahal ka niya, sabi mo may potensyal siya. Itinago mo ang tunay mong pagkatao, para pakasalan siya. Tiniyak mong tatanggapin namin siya, kung mananatili siyang tapat sa'yo, sa loob ng 5 taong ito, hindi palaging. Kung ano ang itsura ng tao, tingnan mo kung saan ka napunta. Tama na, wag mo na siyang awayin. Buti na lang, bumagsak si Gerardo sa pagsubok natin. Bata pa naman ang anak natin. Hindi pa huli para bumalik siya. Vilma, kailan ka uuwi? Susunduan kita. Sa susunod na buwan, 1 buwan, ay sapat na para makipaghiwalay ako kay Gerardo. Eight, tulungan mo akong alagaan ang anak ko. Kukuha lang ako ng bote at lampin sa bahay. Sige, walang problema. Vilma. Ginising mo ba si Christina? Hindi siya makatulog ng maayos kagabi. Dahil nagalit ka. Hindi naman ina si Christina. Hindi niya alam na hindi pwedeng inumin ng bata ang alak. Pakiusap, kalimutan na natin to. Huwag mo na siyang pag-initan. Huwag kang mag-alala. Hindi ko na ulitin. Vilma. Alam ko ang nararamdaman mo. Sensitibo ka lang at mahina. Dahil naging may bahay ka. Sa nakalipas na 2 taon. Huwag kang mag-alala. Gagaling ka rin. Hindi pa rin niya napapansin na mag-isa akong umuwi. Malamang hindi niya napapansin na mayroon na siyang nararamdaman para kay Christina. Bukod doon, hindi ito ang unang beses na dinala niya si Christina dito. Vilma. Vilma, pasensya na sa abala, pero lasing ako, kaya
Dito na ako matutulog ngayong gabi. Aalis na ako bukas. Mahal, bakit hindi mo na lang siya dalhin sa hotel? Delikado para sa isang babaeng katulad niya na mag-isa. Kailan ka pa naging ganito kaselan? CJ, isasama ko siya sa taas. Halika. Noon, pinapasan ko ang pride ko. Para lang mapanatili ang lahat. Pero ngayon, ayaw ko nang gawing iyon. Ayaw ko na sa lalaking ito. Ngayon. Nasaan ang gatas? Binili ko itong gatas sa ibang bansa. Ito lang ang iniinom ni Andy. Nasaan ang gatas? Bakit nawala ang gatas ni Andy? Vilma, pasensya na. Death anniversary ng lola ko ngayon. Nang makita ko ang pulbos, naalala ko ang abo niya. Kaya, itinapon ko lahat. Sino ang nagpahintulot sa'yo na gawin yan? Christina, gusto mo ba talagang kunin ang sa akin? Hindi mo man lang pinalalampas ang anak ko. Vilma, kumalma ka. Babayaran na lang kita. Gatas lang yan. Hindi mo kailangan. Hindi mo ba alam na masusuka si Andy kapag ibang klase ng gatas ang ininom niya? Lalaki si Andy. Hindi siya pwedeng magpakaselan tulad ng babae. Sinasobrahan mo siya. Teka, ako. Kumalma ka na. Alam kong ang anak ko at ako ay hindi gaanong importante sa kanya kumpara kay Christina. Hindi na ako dapat magpakababa pa. Pakialagaan mo muna ang baby. Ihahanda ko na ang gatas. CJ. Anong ginagawa mo dito? Yamang nandito na ang pamilya mo. Aalis na ako. Sabihan mo lang ako kung may kailangan ka. Anong ginagawa mo dito? Hindi ka ba nag-aalala kay Christina na naiwan mag-isa sa bahay? Nag-aalala ako sa inyong dalawa dito. Nag-aalala ako sa inyong dalawa dito. Huwag kang mag-alala. Talagang itinuturing ko lang si Christina. Parang kapatid ko na lang yung namatay ng maaga. Pwede bang huwag mo siyang awayin? Para sa akin. Yung kapatid mong namatay ng maaga? Pangarap lang yan. Hindi ganoon ang nararamdaman ni Christina. Walong buwan na si Andy. Dahil hindi ka natuto mag-alaga sa kanya, hindi mo na kailangang gawin ngayon. Hello. Kayo po ba ang pamilya ni Emma Santos? Na-aksidente siya sa sasakyan, pero ayaw niyang pumunta sa ospital. Gusto niyang sunduin niyo siya. Hello, Gerardo. Pasensya na. Dahil sobrang galit ni Vilma, gusto ko siyang hingan ng tawad. Sa ospital, gusto kong alagaan si Andy. Hindi ko inakalang mangyayari ito. Na-aksidente ako pagkalabas sa bahay ninyo. Nasaan ka? Hello. Christina. Hindi ako makapaniwala na pinagawa mo ako. Nasaktan ang mga paa mo para lang agawin ang lalaki ng iba. Ang lupit mo sa sarili mo. Sandali lang. Paano ka naging ganito kalupit? Nasaktan si Christina dahil sa'yo. Bakit ang tigas ng puso mo? Ako. Malupit. Halika. Pupuntahan natin siya. Hindi. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Nababaliw ka ba? Nasaktan si Christina dahil sa'yo. Alam niyang may pamilya ka, pero sinubukan pa rin niyang makasama ka. Hindi niya ginawa ito para sa akin. Huwag mong lokohin ang sarili mo. Wala siyang ginagawa para sa akin. Para sa'yo niya ginagawa ito. CJ,
Kung ganoon ka na rin lang nag-aalala, pupuntahan natin siya ng magkasama. Ipapaliwanag ko sa kanya ang lahat. Bitawan mo ako, Gerardo. Wala akong pakialam sa kalagayan niya. Ayokong malaman kung gaano kayo kalapit. Bitawan mo ako, Gerardo. Ako ang bahala kay Andy. Magpapaalaga ako ng nurse para sa kanya. Hindi mo makikita si Andy, hanggat hindi mo nakikita si Christina. Ang kapal ng mukha mong gamitin si Andy para pagbantaan ako. Ikaw ang may kasalanan dito. Responsibilidad mo. Napuntahan si Christina at ayusin ang lahat. CJ, pupuntahan ko siya. Sumakay ka na. Hindi na kailangan. Mag-isa na lang akong pupunta. Mas mabilis. Gerardo, hindi na ako mananatili sa'yo. Sa mga susunod na araw, Ako lang ba? O nagbago na talaga siya? alam kong hindi magpapakumbaba si Gerardo para sa akin. Ayokong ilagay sa peligro ang aking anak. Kaya naghanap ako. Sa bawat kalye na aking makikita. Nang ako'y pagod at hapong-hapo na. Sa wakas ay tumunog ang aking telepono. Gusto ni Christina ng nilagang luto mo. Magluto ka. At humingi ng tawad sa kanya. Maaari rin niyang ipaliwanag ang sarili niya sa'yo. Gerardo, ilang oras mo na akong inaalagaan. Dapat umuwi ka na at magpahinga. Hindi. Seryoso ang sugat mo. Hindi ako panatag sa kalagayan mo. Nakuha ko na. Uwi na ako. Panahon na para kunin ko ang lahat ng mahahalagang bagay mula roon. Ang sumpang bahay na iyon ay hindi karapat-dapat sa aking presensya. Hindi pwede ito. Sa lakas ng loob na ipinakita ni Vilma, tiyak na may inagrabyado sa kanya kung tayo ang tinawagan niya. Bakit hindi na lang tayo pumunta roon? Sige, may magbobook ng aming mga tiket. Sasamahan namin, si Vilma pauwi. Vilma, maligayang pag-uwi. Gerardo, hindi mo dapat ako inaalagaan. Baka magalit na naman sa iyo si Vilma. Kung talagang natatakot ka dyan, hindi ka dapat pumunta sa bahay ko. Manatili sa kwarto ng anak ko. O uminom ng tubig na inilagay para sa iyo ng asawa ko. Tigilan mo ang pagiging agresibo. Nakausap na ako ni Christina. Hindi na siya. Titira sa bahay natin. Hindi mo kailangang magpaliwanag. Gawin mo ang gusto mo. Wala akong pakialam. Sa ilang kadahilanan, ang kanyang kawalang bahala ay nakakabagabag sa akin. Isa lang siyang may bahay na umaasa sa akin, pero parang sumuko na siya sa akin. At sa pamilya na kanyang itinayo. Gerardo, si Vilma ba ay palaging ganito ang trato sa iyo? Sobrang hirap mong magtrabaho para mabigyan siya ng magandang buhay. Paano siya hindi masisiyahan? Kung hindi dahil sa iyo, mahirap ang buhay niya ngayon. Bakit mo inimpeke ang mga damit mo? Nakikipag-away ka ba sa akin dahil lang sa maliit na bagay? Vilma, hindi ka naman reyna ng mundo, kaya wag kang magpakareyna. Bakit mo dinadala ang e-card at passport mo? Bakit mo dala ang e-card at passport mo? Vilma, bakit ang tigas ng ulo mo? Hindi mo ba naiintindihan na napakahirap ng pinagtatrabahuhan ni Gerardo para suportahan ka? Paano ako naging ganito katanga? Bakit ko kailangan mag-empake ng gamit ko? Wala akong kailangan. Nakunin mula rito. Iniwan ko ang card na binigay mo sa akin. Sa drawer. Ako at si Andy ay hindi na nangangailangan ng suporta mo. Ano ang ibig mong sabihin yan? Nagbabanta ka ba sa akin? Vilma, wala ka namang trabaho at wala kang alam. Mabuti lang ang buhay mo dahil sa pera ni Gerardo. Saan ka pupunta? Kailangan mo pa rin gamitin ang card ni Gerardo para umarkila ng kwarto. Kailangan mo pa rin magsuot ng mga damit na binili niya para sa iyo. Sa loob ng 5 taon naming pagsasama, ako ay nagtatrabaho hanggang sa ipinanganak si Andy. Hindi ako nakaasa sa kanyang suporta. Pagkapanganak kay Andy,
Hinikayat niya akong magbitiw sa trabaho at mag-alaga kay Andy sa bahay. Hindi ko naman hiningi na suportahan niya ako. Ginang Reyes, narito ako para sunduin ka pauwi. Tinatawag ka nitong lalaki na Ginang Reyes. Sinasabi pa niyang gusto kanyang sunduin pa uwi. Ibigay mo ang cellphone ko. Bakit ka natatakot na makita ko ito, kung wala ka namang ginawang mali? Sino itong lalaking ito? Hindi ka naman. Naglulukuhan sa iba sa likod ni Gerardo, ano? Pasensya na, Vilma, may nasabi ba akong mali? Vilma, saan ka pupunta? Saan ka pupunta? Wala kang pakialam noong dinala ko si Andy sa ospital. Wala kang pakialam noong ako'y nasa labas. Naghahanap kay Christina buong araw. Hindi ba sa tingin mo? Huli na para tanungin iyon? Vilma, ginaganti mo ba ako? Sino ba talaga ang lalaking yon? Gerardo, hindi ko akalain na masasagot niya ang tanong na iyon. Bakit hindi mo buksan ang kanyang telepono at tingnan ang kasaysayan ng chat niya sa lalaki? Tumigil ka. Vilma, huling beses na kitang tatanungin. Sino ba talaga ang lalaking yon? Saan ka ba pupunta? Ang aking katulong ang maghahatid sa akin pauwi. Gerardo Garcia. Tapos na tayo. Ang iyong katulong. Vilma, talaga bang sa tingin mo na ikaw ay isang mana dahil sinuportahan ka ni Gerardo? Ang mga mayayamang pamilya lamang ang kayang magkaroon ng katulong. Ang mga mayayamang pamilya lang ang kayang magkaroon ng isang butler. Vilma, ganun ba kahirap na sabihin sa amin kung sino yung lalaki? Gumawa ka talaga ng ganoong kwento para lokohin si Gerardo. Vilma, naging tapat ka na ba sa akin? Tay, Nay, bigyan niyo lang ako ng mas maraming oras. Sinabi nating itatago natin kay Gerardo ang totoo sa loob ng 5 taon. Hindi pa panahon. Nagnegosyo ka. At naghirap kasama siya sa loob ng 3 taon. Nag-aalala lang kami sa'yo. Tiwala ko kay Gerardo. Hindi ako mamumuhay ng buhay na mahirap. Kung ang negosyo niya ay hindi umasenso 5 taon mula ngayon, iiwan ko siya gaya ng sinabi ninyo. Sige na. Hindi siya ulila. Paulit-ulit niya akong niloloko. Ang relasyon at pag-aasawa natin ay wala lang. Isang pustahan lang para sa kanya. Gusto lang niyang makakuha ng isang matagumpay na asawa. Vilma Reyes, sinungaling ka. Hindi ako naniniwala sa anumang sasabihin mo. Vilma, hindi ka ba natatakot masaktan si Gerardo sa pakikipagrelasyon mo sa ibang lalaki? Kung ganoon ka kabahala sa kanya, ikaw na lang ang kumupop sa kanya. Bakit hindi siya nagpapaliwanag? Parang wala siyang pakialam. Impossible. Hindi ganyan katigas ang puso ni Vilma. Alam kong hindi ka pa nakakapagpahinga ng maayos mula kagabi, kaya ka ganyan magsalita ngayon. Hindi kita ipagpapatuloy. Bibigyan kita ng oras para magpahinga. Kausapin mo ako kapag naisip mo na ang lahat. Gerardo, bakit hindi mo siya pinipilit na magpaliwanag? Hindi ka pa gaanong nakakapahinga mula kagabi, kaya ka nga nagsasabi ng mga kalokohan. Hindi kita ipagkakait yan. Bibigyan kita ng panahon para makapagpahinga. Kausapin mo ako kapag naayos mo na ang lahat. Gerardo, bakit hindi mo siya pinipilit tungkol sa issue? Kung palalampasin mo ang mga ganyang aksyon, baka gawin niya ng mas malalang bagay pa. Mag-enjoy kayo sa usapan ninyo. Kailangan ko nang umalis. Nangako ako sa'yo sa ospital kaninang umaga. Hindi ko babawiin ang sinabi ko. Hindi ako tulad mo na sinungaling. Gerardo, ano ang ipinangako mo sa kanya? Nasugatan ang mga binti mo, pero walang mag-aalaga sa'yo. Kung mananatili ka rito, umupa ako ng apartment, malapit sa kumpanya. At saka, kumuha ako ng nurse para sa'yo. Pero ako, Nandito na ang nurse eh. Dapat ka nang umalis. Nasaktan ang mga binti mo, pero walang mag-aalaga sa'yo. Kung dito ka mananatili, umupa ako ng apartment, malapit sa kumpanya. At kumuha na rin ako ng nurse para sa'yo. pero ako. Narito na ang nurse eh. Dapat ka nang umalis. Ginoong Garcia, huwag kayong mag-alala. Aalagaan ko ng mabuti si Ginang Santos. Ang bait-bait sa akin ni Gerardo. Kaya bakit hindi niya mabitawan siya? Vilma, maghintay ka lang.
wala na ang iba. Maaari mo nang sabihin sa akin kung sino ang lalaking yon. Nagulat ako na alam mo, na iba si Christina. Si Christina ay parang kapatid na babae sa akin. Walang anuman sa pagitan namin. Hindi ka dapat maging ganito kapeti hanggang sa kumuha ka ng lalaki para maghiganti sa akin. Vilma, may hangganan ang pasensya ko. Pinalayas ko na si Christina. Kailan ka titigil sa paggawa ng gulo? Vilma, may hangganan ang pasensya ko. Pinaalis ko na si Christina. Kailan ka ba titigil sa paggulo? Akala mo ba, nanggugulo lang ako. Kung ayaw mo nang makita si Andy, pwede ka nang umalis na yon. Nang babanta ka sa akin. Itatago ko muna ito, para sa'yo, kahit hindi mo sabihin sa akin. Kung sino ang lalaking iyon, mahahanap ko rin. Magpahinga ka. Irnie, Reyes, ano man ang mangyari, huwag kang matakot. Nandito kami bukas. Nag-aalala na talaga sa iyo sina Ginoo at Ginang Reyes. Natatakot silang maaapi ka, natatakot silang magsisisi ka. Hindi ako magsisisi. Sa paghihiwalay na ito. Vilma. Sinungaling ka, may hangganan ang pasensya ko. Kailan ka titigil sa paggulo? Sumama ka sa akin. Anong ginagawa mo? Bitawan mo ako. Nahulog si Christina sa hagdan. At malakas ang pagdurugo niya. Pareho kayo ng blood type. Ililigtas natin siya. Maaari akong magbigay ng dugo kay Christina. Pero may kailangan akong gawin mo para sa akin. CJ. Gusto kong manumpa ka. Isumpa mong hindi mo sisirain ang pangako mo. Kung hindi, mamumuhay ka. Sa kalungkutan at pagsisisi. Kung hindi, mabubuhay ka ng nag-iisa at may pagsisisi. CJ. Sumpa ko. Tutuparin ko ang pangako na ginawa ko sa'yo. Kung hindi, mabubuhay ako ng nag-iisa at may pagsisisi. Gagawin talaga niya ang lahat. Para kay Christina, di ba? Mabuti iyon. Kapag handa na ang kasunduan sa diborsyo, aalisin ko si Andy at puputulin ang lahat ng ugnayan sa kanya. Magpakailanman. Kumusta? Nakakuha ba kayo ng mas maraming dugo? Nagtanong na ako sa ibang ospital, pero wala silang nakahandang dugo. Doktor, pareho ang blood type ng asawa ko at ni Christina. Kunin niyo ang dugo niya. Hindi ba kayo nakapagpahinga ng maayos? Mukha kang napakahina. Sigurado ka bang voluntaryong magbibigay ka ng iyong dugo? Ako nga. Vilma. 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 Doktor. 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 Bakit napakalamig ng kanyang mga kamay? Nagbigay lang siya ng kaunting dugo. Paano ito nangyari? Mahina na ang kanyang katawan. Hindi niya kinaya ang pagkuha ng kanyang dugo. Kailangan niyang magpahinga. CJ. Alam mo ba? Hindi lang si Christina ang kahawig ng yumao kong kapatid na babae. Noong mga panahong iyon, kahawig mo rin siya. Tingnan mo, nandyan si Gerardo Garcia. Hindi lang siya gwapo, mabait pa, sayang, ulila siya.
Kailangan niyang magtrabaho at mag-aral ng sabay. Napakalayo niya. Wala siyang pakialam kanino man. Kung ganun, siguro single siya. Tara na, bumili tayo ng pagkain. Pagkatapos ng ilang pagbisita pa, magiging mas malapit na siya sa atin. Tara na. Gerardo, gusto ko ito, at ito. Binibini, ano ang gusto mo? Karne. Gusto ko ito. Vilma, ang payat mo masyado. Kailangan mong kumain ng marami. Pakiusap, huwag kang umalis. Bigyan mo ako ng dahilan para hindi. Gawin mo para sa akin. Paano naman ito? Ano, gusto mong magpakasal? At mahihirap na baguhan pa? Hindi ko ito aprobado. CJ, kumalma ka. Baka tumaas ang blood pressure mo. Tatay. May kakayahan siya. Hindi siya magiging mahirap magpakailanman. Tayaan natin. Kung magiging matagumpay siya sa loob ng 5 taon, tanggapin mo siya. Ano sa tingin mo? Uminom ka. Sus Mariosep, kung hindi siya makapagbigay ng mas magandang buhay sa iyo sa susunod na 5 taon, pauwi ka na lang dito. Susuportahan ka namin ng nanay mo. Pero Vilma, pinagbigyan ka namin, simula noong bata ka pa. Kahit tulungan mo siyang magsimula ng negosyo. Maghihirap ka pa rin. Tatay, nanay, huwag kayong mag-alala. Magiging masaya ako. Pero Vilma, ang isang bagay na laging nagbabago ay ang katapatan ng isang lalaki. Tatay, nanay, aminado na ako. Totoo na mahal niya ako. Pero totoo rin na ang puso ng tao ay nagbabago. Gising ka na, mas mabuti na ba ang pakiramdam mo ngayon? Bakit hindi mo sinabi sa akin ang tungkol sa low blood sugar mo? Nag-donate na ako ng dugo. Huwag mong kalimutan ang pangako mo. Ganoon ba ka, Ager? Hindi pa rin niya matanggap si Christina. Kung ganoon, ibibigay ko sa kanya ang gusto niya. Hindi ako magbabalik sa sinabi ko. Gayunpaman, kailangan mong maghintay hanggang gumaling si Christina. CJ, Saan ka pupunta? Gusto ng doktor na magpahinga ka. kukunin ko si Andy. Nasaan siya? Ayos lang siya. Pinauwi ko na siya. Andy. Andy. Bakit wala si Andy sa bahay? Bakit wala si Andy sa bahay? Wala si Andy sa bahay. Nagsinungaling sa akin si Gerardo. Hello, ang numerong iyong dinyal ay kasalukuyang hindi maabot. Pakiusap, tumawag muli mamaya. Sabi ng doktor, okay ka lang. Kailangan mo lang magpahinga sandali. Gerardo,
Nagdulot na naman ako ng problema sa'yo. Ayos lang. Hindi mo pwedeng gawin ang lahat ng gusto mo. Hindi palagi akong may oras para tulungan ka. Hindi ka pwedeng gumawa ng kahit ano ang gusto mo. Hindi ako laging may oras para tulungan ka. Hindi ko sinasadya ang maglibot-libot. Mukhang galit na galit si Vilma kagabi. Gusto ko siyang kausapin. Dahil ayokong makipagtalo siya sa iyo muli. Vilma, anong ginagawa mo rito? Vilma, kumalma ka. Hindi ko sinasadya na istorbohin si Gerardo. Ano naman yan? Nasaktan si Christina. Usap tayo sa labas. Bakit mo siya sinasaktan? Ang kabit na tulad mo ay walang karapatang humusga sa mga ginagawa ko. Gerardo, nasaan na ba si Andy? Nababaliw ka na ba? Pinauwi ko siya kay John. Kagabi. Kalokohan, wala talaga sa bahay si Andy. Ano? Gerardo, mas gusto mo pang samahan si Christina kaysa ihatid si Andy ng personal. Anak mo si Andy, pero hindi mo alam kung nasaan siya. Hindi ka karapat-dapat maging ama niya. Magiging maayos si Andy. Kumalma ka. Makikipagkita ako kay John ngayon. Oo, Vilma, kumalma ka. Tatawagan ko na si John. Magiging maayos si Andy. Hello, John. Ikaw ang naghatid kay Andy, gamit ang kotse ni Gerardo kahapon, di ba? Pero sabi ni Vilma, hindi nila siya mahanap. Ha, ganun ba? Gets ko na. Si John, ang naghatid kay Andy, gamit ang kotse ni Gerardo. Nasaan na ba talaga si Andy? Pasensya na, medyo padalos-dalos lang si John. Pinarada niya lang ang kotse sa garahe at umalis. Nakalimutan niyang kunin si Andy, mula sa trunk. Nakalimutan niyang kunin si Andy. Sa trunk. Kung may mangyari man sa anak ko, papatayin kita. Gerardo, hindi sinasadya ng kapatid ko yun. Alam mo namang, hindi maaasahan ang kapatid ko. Hindi ko dapat siya pinapayagang ihatid si Andy pa uwi. Vilma, hindi mo karapat-dapat ang isang lalaking tulad niya. Kung patuloy kayong mag-aaway, sa huli, ako ang magiging asawa niya. Adrian. Pinagkatiwalaan mo si Christina at ibinigay mo si Adrian kay Juan. Huwag kang magpanggap na mabuting ama ngayon. Umalis ka na. Huwag kang magpanggap na mabuting ama ngayon. Hoy! Bini-bini, pakiusap, iligtas mo ang anak ko. Pakiusap, iligtas mo siya. Doktor, iligtas mo ang anak ko. Doktor, kailangan mong iligtas ang anak ko. Wala dapat mangyari sa kanya. Gagawin namin ang aming makakaya. Vilma, okay ka lang ba? Gerardo. Gerardo. Mahal. Gerardo. Bini-bini, iligtas niyo ang asawa ko. Pakiusap. Bilisan mo. May tao ba dyan? Vilma, ang payat-payat mo. Kailangan mong kumain ng marami. Pakiusap, huwag kang umalis. May tao ba dyan? Kahit sino. Pakiusap, iligtas niyo ang asawa ko. Pakiusap. Iligtas mo ang asawa ko. Pakiusap. Andy, pasensya na. Nagkamali ako. Dapat mas maaga akong umayaw sa kanya. Vilma, hindi mo ako kayang talunin.
Kaya ko ang kahit ano. Ang ihagis mo sa akin. Pero ang kapal ng mukha mong. Ilagay si Andy sa trunk. Walang puso ka. Vilma, kumalma ka. Vilma, kung galit ka, saktan mo na lang ako. Huwag lang si Gerardo. Vilma, kumalma ka. Vilma, kung galit ka, ako na lang ang suntukin mo. Huwag lang si Gerardo. Gusto mo ng bugbog? Gusto mo'y matupad? Vilma, Dapat magdasal ka na ayos lang si Andy. Kung hindi, hindi kita palalampasin. Vilma, ayos lang si Andy. Huwag kang gagalaw. Dugo ang kamay mo. Gerardo. Kate, ENJ Garcia. ENJ Garcia, ayos lang si Andy. Gerardo. Magdiborsyo na tayo. Gerardo. Maghiwalay na tayo. Ano nang sinabi mo? Bukas, magiging 5 taon na tayong magkasama. 5 taon. Sa 5 taong yon, tinulungan kitang magsimula ng negosyo, na mahala ng kumpanya mo. At nagkaroon ng anak sa'yo. Wala akong utang na loob sa'yo. Ayaw ko ng kahit anong gusto mong bayaran sa'kin. Gerardo, maghiwalay na tayo. Kung ayaw mo kay Christina, papaalisin ko siya sa kumpanya. Ayos na si Andy ngayon. Nalutas na ang lahat. Bakit ka pa nakikipag-away? Gusto kong maghiwalay tayo. Hindi ko kailangan ang kahit anong bahagi o ari-arian ng kumpanya. Si Andy lang ang gusto ko. Hindi ako papayag dito. Impossible. Nangako ka. Napapayag ka sa kahit anong gusto ko. Basta magbigay ako ng dugo. Tandaan mo, may sumpa ka. Maaari akong magbigay ng dugo kay Christina. Pero may kailangan kang gawin para sa akin. CJ, sumusumpa ako, natutuparin ko ang pangako kong sa'yo kung hindi mamumuhay ako sa kalungkutan at pagsisisi. Niloko mo ako mula pa sa simula. Vilma, bakit hindi ka maging tapat sa akin? Gusto kong maghintay hanggang matapos ng abogado ko ang mga papeles ng diborsyo. Pero ngayon, hindi na ako makapaghintay pa. Gerardo, hinahangad ko para sa iyo at kay Christina ang isang mahabang at masayang buhay na magkasama. Impossible. Gerardo. Masakit ang mga binti ko. Pwede mo bang tawagan ang doktor? Ang mga binti ko. Masakit ang mga binti ko. Gerardo. Masakit ang mga binti ko. Pwede mo bang tawagan ang doktor? Ang mga binti ko. Masakit ang mga binti ko. Bitawan mo ako. Gerardo. Gerardo. Cade, ibalik mo siya sa kanyang kwarto. Hindi. Hindi. Gerardo. Halika na, Ginang Santos. Gerardo. Ayos na si Andy ngayon. Pinalayas ko na si Christina. Ano pa bang gusto mo sa akin? Gusto kong makipaghiwalay. Hindi. Walang katotohanan yan. Nanumpa ka. Magdudusa ka kapag sumira ka sa iyong pangako. Eh di, hayaan mo na. Handang-handa akong magbayad ng kapalit. Handa akong magbayad. Baliw ka. 5 ng taon tayong magkasama. Tinulungan mo akong magsimula ng negosyo. Nandyan ka na mula nang wala pa akong wala. Nag-hostess ka pa nga, para matulungan ako sa negosyo. Hindi ba't lahat ng ginawa mo ay para magtagumpay ako? Ngayong matagumpay na ako. Gusto mo bang talagang hiwalayan ako? Alam mo kung gaano. Kita ka mahal, pero ginawa mo pa rin ito sa akin. Binigyan kita ng pinakamabuti. Kahit nang magsinungaling ka na patay na ang mga magulang mo. Nagpanggap akong tanga. Hindi ba't mabuti ang trato ko sa'yo? Hindi na, Gerardo. Paalam. Ang pag-aasawa ay pagitan ng 2 tao. Hindi mo ako mahiwalayan kung hindi ako pumayag. Sinong nagsabing hindi niya pwede? Vilma, nandito kami para sunduin ka. Ang aking anak. Maaaring pumunta kahit saan niya gusto, at gawin ang anumang gusto niya. Walang makakapigil sa kanya. Ginang Reyes, paumanhin sa mga naranasan ninyo. Vilma, huwag kang mag-alala. Lagi kaming nasa tabi mo. Nanay, umalis na tayo.
Vilma, tandaan mo ito, hindi ako palaging pagpapatawad sa iyong katigasan ng ulo. Tumahimik ka. Lagi naming pinagbigyan. Ang tagapagmana ng mga Reyes. Ngunit siya ay umiiyak dahil sa iyo. Sa halip na pahalagahan siya, ikinakatakot mo siya. Ang tagapagmana ng mga Reyes ay hindi nangangailangan ng iyong kapatawaran. Tagapagmana. Ang mga Reyes. Sino ba kayo? Ako ang ama ni Vilma, ang chairman ng Perlia Group. Yung kumpanya sa Gendo Board. Tama. Si G. Reyes ang chairman ng Perlia Group. Siya ang pinakamayaman sa Gendoberg. Hindi mo karapat-dapat si Vilma. Mula pa sa simula. Alam kong hindi kayo bagay. Mahirap ka at wala kang magulang. Kahit na matalino ka at matagumpay, hindi mo alam kung paano magmahal ng pamilya. Pero minahal ka ni Vilma. Kusang umalis siya sa amin. At tumaya sa amin na. Mahal mo siya magpakailanman. Sa loob ng 5 taon. Ang aming minamahal na anak ay nagtiis sa tabi mo. Pero pinagmalupitan mo siya. Vilma, Huwag mong banggitin ang pangalan niya. Hindi mo karapat-dapat yon. kaya ba, kayo nagsinungaling sa akin? Kaya ba sinabi ninyong, hindi niyo makita ang mga magulang ninyo tulad ko? Nakipagpusta ako sa kanila. Pusta ko, magiging matagumpay ka. At magiging tapat ka sa akin sa loob ng 5 taong ito. Siya nga pala. Ngayon ang huling araw ng pustahan natin. Malapit na sana akong manalo sa pusta. Masasabi ko sana sa mga magulang ko na natalo sila sa maliit nating pustahan. Dahil mahal ako ng asawa ko. Hindi ka natalo sa pusta. Wala talagang anuman sa pagitan ko at ni Christina. Kahit na wala kang ginawa, ang mga kilos mo ang nagsasalita. Hindi mo alam ang sakit na nararamdaman. Nadulot ng mga kilos mo sa isang tao. Hindi ka mabuting asawa o mabuting ama. Ang abogado ng pamilyang Reyes ang magbibigay sa iyo ng mga papeles para sa diborsyo. Gerardo, tapusin natin ito ng maayos. Tatay, nanay, umalis na tayo. Vilma, 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 pasensya na. Hindi kita hahayaang umalis. Vilma, ano nang nangyari? Huwag mong sabihin na naaawa ka sa gagaw na yon. Huwag kayong mag-alala. Hindi ko kailanman pagsisisihan ang desisyon ko. Naalala ko lang, isang mahalagang bagay ang kailangan kong gawin. Tulungan niyo akong alagaan si Andy. CJ, sasama ang mga bodyguard. Tama, hindi ko hahayaang magdusa ang anak ko. Kahit kaunti. CJ, mag-ingat ka. Christina, maaring natalo ako, pero hindi ikaw ang panalo rito. Ang sinumang saktan si Andy ay dapat magbayad. Aalis ka na agad sa ospital? Hindi kaya maghinala. Si Mr. Garcia, Hindi, nasaktan ang mga binti ko. Sa aksidenteng iyon, hindi naman ganun kalala ang mga sugat. Kahit malaman niya na umalis ako sa ospital para makita siya, maniniwala lang siya na dahil mahal ko siya. hindi mo kailangan na bumalik agad sa trabaho. Bakit hindi ka nalang magpahinga pa? Bobo ka ba? Napakakipot ng utak mo. Pumayag na si Vilma na makipaghiwalay kay Gerardo. Kailangan kong agad na mapalitan siya bilang asawa niya. Magiging maayos kaya ang lahat? May mangyayari kaya ng masama? Tumahimik ka. Huwag kang magdala ng malas. Ang dami kong pinagdaanan para umabot sa puntong ito. Hindi ako magkakamali. Sige. Tara na. And Garcia. Ito ang pangalawang divorce papers na ipinadala ng abogado ni Elrea Garcia. Alisin mo yan. Sabihin mo sa kanya, hindi ako makikipaghiwalay sa kanya. And Garcia. Sa nakaraang kasunduan, gusto lang niya ang custody kay Andy. Pero sa kasunduang ito, gusto niya ang kalahati ng iyong real estate. Sinabi pa nga ni Elrea Garcia,
Kung tatanggihan mo itong isa, kukunin niya ang kalahati ng mga shares ng kumpanya sa susunod na kasunduan. CJ, sabihin mo sa kanya na kausapin niya ako ng harapan. Yi Garcia. Mas gusto ni NJ Garcia ang mas mahinahong paraan. Bukod pa riyan, matagal na kayong magkasama. Kailangan mo lang siyang pakiusapan ng konti. Tiyak ako na babalik siya sa iyong tabi. Nakuha ko. Yi Garcia, babalik na ako sa trabaho. Walang paraan. Na gusto niyang hiwalayan ako. Reyes, Yende, Reyes, at Ivy, Reyes. Ipinadala na namin sa kanya ang mga papeles para sa diborsyo, pero ayaw pa rin niyang pirmahan ang mga ito. Nagsisisi na rin siya sa kanyang mga ginawa, ha? Huli na ang lahat. Dapat niyang hiwalayan siya. Ano man ang mangyari. Ano pa ang sinabi niya? Sinabi niyang, kung gusto mong maghiwalay, kailangan mong kausapin siya ng personal. Kung gusto mo pa ring hiwalayan siya, hindi siya tututol na ibigay sa'yo kalahati ng shares ng kumpanya. Christina, anong ginagawa mo rito? Barry, personal assistant ako ni Gerardo. Kailangan kong narito. Masakit ang mga binti ko. Pero di ko pwedeng laging abusuhin ang kabaitan niya. At maging pabigat sa kanya. Sabi ni Ginoong Cordova, si Ginoong Garcia, ay inilipat ka sa ibang branch. Hindi mo ba alam? Inilipat ako ni Gerardo. Sa ibang branch. Oo, naglabas siya ng notice kaninang umaga. Alam na ng lahat yon ngayon. Christina, dati, si Ginoong Garcia, ay trinato kang parang kapatid. Nag-away ba kayo? Sa totoo lang, hindi ako ang may kasalanan. Si Vilma ang may kasalanan. Nakita ko ang isang bagay na hindi ko dapat nakita. Nang makita ko ni Gerardo, baka naalala niya, ang ginawa ni Vilma, kaya niya ako inilipat. Si Vilma ay nagkakarelasyon sa isang matandang lalaki. Yung matanda, nagme-message pa sa kanya na pauuwiin siya. Nahiya si Gerardo. Sinusubukan na nga niyang makipaghiwalay. Paano nagawa ni Ginang Garcia yon? Sipag magtrabaho ni Ginoong Garcia para buhayin siya. Tapos nagluloko pa siya. Napakawalang puso niya. Hindi naman asawa niya yon. Malandi lang yon, na nakikipagrelasyon sa kahit sino. Hindi siya ang asawa niya. Sutil na puta lang siya, na kung kani-kanino nakikipagtalik. Si Gerardo, sa bandang huli, iiwan din siya ni Gerardo. Ayoko sanang sabihin sa'yo ang ginawa ni Vilma, pero ayokong magkaintindihan tayo. Ano? Anong nangyayari sa inyo? Anong ginagawa mo? Hindi mo nakita ang ginawa ko. Baka masyadong mabilis ako. Nakikita mo ba ngayon ang ginawa ko? Titigil. Huwag mo akong sasaktan. May hindi pa tapos na usapan ako. Sa inyong dalawa. Buti na lang at inihain inyo ang sarili ninyo sa isang pilak na plato. Vilma, kung galit ka, pwede mo akong saktan sa pribado. Kung sasaktan mo ako dito, mapapahiya lang si Gerardo. Kung sasaktan mo ulit ang kapatid ko, wala kang makukuhang kahit piso, kapag hiniwalayan ka ng bayaw ko. Ganoon ba? Hindi pa kami hiwalay ni Gerardo. Pero pamilya na ang turing ninyo sa sarili ninyo. Hayagan mong inaamin na ikaw ay kabit. Hindi ako kabit. Para sa akin, si Gerardo lang ang itinuturing ko, bilang kapatid. Bakit kayo nakatayo rito? Magtrabaho na kayo. Gerardo. Hindi ko alam kung bakit. Galit si Vilma. Binubuntunan na naman niya ako ng galit. Vilma, nandito ka. Nag-artista ka lang, tama ba? Vilma, hindi ko alam kung ano ang gagawin o sasabihin ko para mapatahan ka. Wala kang kailangang gawin. Christina, gusto ko lang na ikaw ay makulong. Hindi mo kailangang gumawa ng kahit ano. Christina, gusto ko lang na ikaw ay makulong. Ano? Gusto mong ilagay ko ang bata sa trunk? Okay, nakuha ko na. Kahit hindi siya mamatay, ang buhay niya ay nanganganib. Kapag nakipag-away sa iyo si Vilma. Sa huli, ikaw ang papalit sa kanya bilang asawa ni Gerardo. Christina, sinadya mo yan. Christina, hindi ko inasahang ganito kakapupal. Illegal yan. Christina, ibinigay na ng abogado ko ang ebidensya. Sa pulisya, dapat kang magpakusa bago dumilim. Jerry, hindi ito totoo. Sumpa ko. Ayoko pong makulong. Nakikiusap ako sa iyo. Tulungan mo naman ako sa huling pagkakataon, Jerry.
Christina, ikaw ang laging nagsisinungaling sa akin. Gerardo. Ako. Ginawa ko lang yon. Dahil mahal kita, gusto kong maging mas malapit sa'yo. Ayokong makulong. Tulungan mo ako, Gerardo. Tama. Hindi mo ba sinabing para kang kapatid si Christina? Tingnan mo siya. Gusto mo ba talagang makulong siya? Christina, ang tunay mong pagkatao ay nakakadiri. Ako ang nakakadiri. Ako. Ikaw naman. Pareho lang tayo. Kung hindi mo ako binigyan ng pagkakataon na lumapit sa'yo, hindi sana ako nanatili sa tabi mo. Noong inuwi mo ako sa bahay sa dahilan na para akong kapatid mo. Hindi mo ba naisip na may nararamdaman ako para sa isang tulad mo? Gerardo, maaaring malupit ako, pero hindi ka naman mas mabuti sa akin. Christina at John Santos, sumama kayo. Isinakdal kayo sa pagtatangkang pagpatay. Gerardo, hindi ka patatawarin ni Vilma. Ako lang ang magmamahal sa'yo. Gerardo, Tama na. Huwag na kayong manood. Magtrabaho na kayo. Naaayos ko na si Christina. Ikaw naman ang susunod. Pirmahan mo. Hindi ko naisip na magsimula ng anuman kay Christina. Nagpasya na akong bitawan siya. Pero kapag nakikita ko ang mga mata niya, naaalala ko kung gaano niya ako kamahal noon. Pero, huli na ang lahat. Hindi ko na mababago ang mga bagay ngayon. Alam mo namang, wala kang karapatang pilitin akong manatili. Pagkatapos mong hayaan si Christina nasaktan si Andy. kakaunti lang ang kinikita mo sa isang buwan, pero kailangan mo pa rin magbayad ng mga utang at buhayin ang mga anak. Isang taon na tayong kasal, pero hindi mo pa ako nabibilhan ng kwintas. Pero sa tingin mo, sobra akong gumastos. Lalaki ka ba talaga? Mahal, marami pa tayong aabutang anibersaryo. Magkasama. Itago mo ang pera mo. Para sa negosyo mo. Huwag mo itong gastusin para sa akin. Basta't kasama kita. Masaya na ako. CJ, Minahal mo ba talaga ako? Nasaan ka noong nanganganak ako? Nakikipag-inuman ka sa mga kaibigan mo. Alam mo ba kung gaano ako natakot sa loob ng operating room? Tapos ako pa ang tatawagin mong maarte. Ano ang saysay ng isang pag-aasawa kung hindi tayo magtutulungan? Sir, salamat po sa pagpapatrabaho sa amin. Mahalaga ang trabaho mo. Ako na ang uwi. Ayos lang. Salamat. Tingnan mo. Ito ang kontrata natin. Maghanda para sa panganganak. Manganganak na siya. Tagay na, mga kasama. Wala ka na bang ibang sasabihin? Pwede mo namang murahin ako. Tulad ng iba. Sana ay hindi na tayo magkita pa. Gerardo, ang pag-ibig mo'y magiging pabago-bago palagi. Kahit anong pilit ko, di kita mapapanatili sa tabi ko. Kung ganun, di na kita kailangan. Gerardo, sana di na tayo magkita pa. Pero Vilma, ayokong maghiwalay tayo.
Vilma, ayokong magpaalam. Sir Garcia, nandito po. Mula noong aksidente sa kotse 6 na taon na ang nakalipas. Paulit-ulit kang sumasakit ang ulo at nakakalimot ng maraming bagay. Iniisip ko lang po kung kailan ka gagaling. Sabi ng doktor, ayos lang ako, hindi naman apektado ang trabaho ko. Wala naman sa akin yan, kung gumaling man ako o hindi. Mami, sabi ni na lolo at lola ayaw mo raw dito sa lungsod na ito. Bakit ka bumalik dito? May mahalagang bagay akong kailangang gawin dito. Siyempre, Pero sabi ni na lolo at lola ikaw ang pinakamahalaga. Ang kaligayahan mo ang pinakamahalaga. pero may mga taong mahalaga rin sa akin at gusto kong maging masaya sila. Vilma, bakit ka umalis ng 6 na taon? Hindi mo man lang dinala ang singsing mo. Gerardo, Matagumpay na ang negosyo ko. At listed company na ang kumpanya ko ngayon. Hindi na kita pahihirapan ulit. Tutulungan kitang isuot ito. Kahit gaano ka pa magalit, huwag mo nang tanggalin ulit. ano nang problema mo? Naghiwalay na tayo. Bakit tayo maghihiwalay? 6 na taon na tayong hiwalay. Impossible. Mahal natin ang isa't isa. Hindi tayo maghihiwalay. Nanay, natatakot ako. Vilma, ito ba ang anak natin? Mahal. Andy, anong nangyari? Tatay! Hoy, Mag-ingat ka ngayon. Halika na, ingat. mahal, sino siya? Isang walang kwentang tao. Mahal, tara na. Tiningnan ko ang restaurant ito. Masarap ang pagkain dito. Nagpa-reserve na ako ng kwarto. CJ. Ginoong Garcia, kayo at si Andy Reyes ay nagdiborsyo. 6 na taon na ang nakalipas. Mahal na mahal niya ako. Hindi siya makikipaghiwalay sa akin. Nagpakasal na siya muli. Ginoong Garcia, hindi mo na siya pwedeng gambalain. Kung hindi, lalo ka lang niyang kamumuhian. Hindi niya ako kamumuhian. Impossible, Ginoong Garcia. Hindi ako makapaniwala. Hindi ko kaya. Sir, kukuha ako ng gamot. Maaari akong magbigay ng dugo kay Christina. Ngunit kailangan mong gawin ang isang bagay para sa akin. CJ, Gusto kong manumpa ka. Isumpa mong hindi mo sisirain ang iyong pangako. Kung hindi, mamumuhay ka nang mag-isa at puno ng pagsisisi. Nanay, si tatay ba ang mahalagang tao na sinasabi mo? Sasamahan natin siya para sa isang family interview. Pagkatapos ng lahat, tayong tatlo ay isang pamilya. Tayong tatlo ay isang pamilya. Kailan tayo uwi? Namimiss ko na. Uwi tayo pagkatapos ng negotiations ng tatay mo. Tara na. Ginoong Garcia, 2 araw na natin siyang sinusundan. Sigurado akong naniniwala ka na ngayon. Si Andy Reyes ay may asawa na. At siya ay namumuhay ng masaya. Ginoong Garcia, 6 na taon na ang nakalipas. Panahon na para mag-move on.
Naiwan ako magpakailanman. Sa mga panahon na pinakamahal ko siya. Ngunit siya ay umalis na sa buhay ko. May asawa na siya ng iba. May pamilya na siya kasama ang iba. Maging ang anak natin ay tinatawag na ang ibang lalaki bilang kanyang ama.